Maraming tao ang nagsasagawa ng pagpapaputok at paggawa ng malalakas na ingay tuwing magtatapos ang taon. Marami ang naniniwala sa mga pampaswerte, pagtaboy ng malas at iba't iba pang mga pamahiin. Ngunit alam niyo ba na ang mga gawaing ito ay nagsimula bilang pamahiin at pagano? Ang tradisyon ay nagmula sa sinaunang Tsina, kung saan naniniwala ang mga tao na ang ingay at apoy ay maaaring magtaboy ng masasamang espiritu at makakuha ng swerte para sa darating na panahon. Sa halip na parangalan ng Diyos, ang mga tao ay tumutugtog ng mga instrumento, nagsisindi ng paputok at nananatiling gising upang protektahan daw ang kanilang mga sarili mula sa malas at takot. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Tsina ay kilala sa pagpapahalaga sa dragon na tinutukoy ng Biblia bilang Diablo at Satanas. Ang paggamit ng paputok para itaboy ang kasamaan, makaakit ng swerte o protektahan ang hinaharap ay mga gawaing nakaugat sa pamahiin at hindi sa pananampalataya. Kaya nga pinaalalahanan tayo ng Diyos na huwag nating tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. Bilang mga Kristiyano, alam natin na tinalo na ng Panginoong Jesucristo ang kadiliman, sabi sa Colossus 2 verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya nga dapat nating malaman na ang ating pag-asa ay nasa Panginoon at hindi sa mga ritual, at hindi nating dapat gayahin ang paggawa ng mga kaugalian ng mga pagano. Kaya nga ang ating pag-asa ay nasa Panginoon at hindi sa mga ritual at iba't ibang mga bagay. Mga kapatid, dapat po nating malaman na hindi lamang ito tungkol sa paputok, kundi may mas malalim pang mga bagay. Hindi masama ang mag-celebrate ng bagong taon, pero kung ginagawa natin ito na layo sa kalooban ng Diyos, mali ito. Kung ang motibo ng iyong puso ay talagang nakasentro sa pamahiin at kung ito ay batay sa takot, swerte o proteksyon na hiwalay sa kalooban ng Diyos, kung umaasa ka na lang sa mga pampaswerte at hindi sa pagtitiwala sa Panginoon, delikado ito. Ang tamang paraan ng Kristiyano sa pagpasok ng bagong taon ay sumamba, manalangin sa halip na pamahiin, magpasalamat sa halip na matakot, magtiwala sa Panginoon sa halip na umasa sa ritual, umasa sa Diyos sa halip na hanapin ang swerte, at makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya sa halip na mag-inuman o mag-party. Simulan natin ang bagong taon batay sa katotohanan ng banal na kasulatan, hindi sa mga tradisyong umaasa sa pamahiin. Huwag tayong magpaalipin sa mga pamahiin. Ang taong nakasentro sa Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan. I-celebrate natin ang bagong taon na punong-puno ng pagpaparangal sa Diyos. Kapag siya ang nasa gitna ng lahat ng ating plano, makikita natin ang tunay na kahulugan ng mga ito. Hindi na tayo aasa sa mga bagay ng mundo para sa tagumpay at proteksyon, kundi malalaman natin ang pinakalayunin ng ating buhay na maglingkod sa Diyos at sa iba. Ito ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na taon at pagpapala ng Diyos sa ating buhay.